Hi! Ako si Pops Pikoy. Di ako marunong pumitik dito sa left hand. Pops Pikoy. At currently, ina-edit ko ang trip namin sa Baguio. So, na-delay lang siya ng sobra kasi natambakan ako ng workload, tapos nagka-gigs din ako, thank you for that. At nagka-COVID din ako. Pero hindi galing sa Baguio yung COVID, sa isang event pa. Pero hindi ko na ikukwenta yon. So, ayun, kasama ko ang Eclectic Kiss family nung pumunta kami ng Baguio. So, ikukwento ko yung mga pinuntahan namin, yung mga nangyari, at mga behind the scenes na kwento. So, ayun, itatambak ko na lahat yan dito at gagawin ko palang 2 parts itong video na to kasi sa ngayon umabot na ng 30 minutes yung video. So, gagawin ko na lang siyang 2. Para ngayong Saturday, tapos bukas naman yung isa, Sunday. So, let's go! Ako ay mag-voice over para sa video na to. So, Day 1. Puyat ako niyan kasi sa trabaho. Naging super busy this week sa regular job ko at sa sideline. Nagsabay-sabay sila porket naka-leave ako ng Friday. Pinaulanan na ako ng trabaho. Iniisip ko nga kung dalhin ko yung work laptop ko pero buti na lang hindi kasi di rin ako makaka-work. Pwera na lang kung mag-extend ako ng stay. Alam nyo, nag-start na ako mag-impake 1 week before pa lang. Pero nung time na ito, nagtataka talaga ako bakit ako parang kaka-start lang mag-impake. Meron akong 4 na outfits at isang pambahay. 4 din yung sweaters at may pa-scarf pa. Ngayon ko lang talaga pinagsiksikan lahat ng gamit ko sa bags. Meron talaga akong 2 bag na dadalhin. Kaso, kailangan ko magdagdag pa ng isa para lang sa mga jacket at saka scarves kung dala. Naalala ko yung mga nightmares natin nung bata tayo na kapag naiwanan tayo ng bus sa field trip. Ganun yung anxieties ko ngayon. O di kaya baka may nakalimutan ako para sa live. Imaginein mo, Papa JNT yun pa Baguio. Anyways, nagkita-kita muna kami sa studio tapos habang yung ibang gamit namin na kay Nalales and Faye na susunod na lang kasi may work pa, nag-stop over muna kami for lunch, then sugod na. Hello. Hello. Hello, driver. 1 hour away na kami sa Mountain Lodge, yung pagsistayan namin. At kasabay nun, yung bagyo, maulan. May times na nakakatakot na yung daan, lalo na may mga trucks kami nakasabay. Thankfully, di pa naman namin oras. Naglabas na ng kalimba at seed shaker si Pao niyan. Gagawa sana kami ng challenge, kaso ayun, nauwi sa kwentuhan. Tapos, nakarating na kami. Siyempre, unang-una, kain muna. Binabalang namin saglit yung gamit namin. Tapos, ayun, dinner. Bam! Dito kami sa Baguio Craft Brewery. Bam! Siyempre, tikim-tikim lang sa beer. Mamaya kami talaga iinom. Nag 7-Eleven pa kami after niyan para bumili ng booze. Tapos, continue yung inuman sa room hanggat mapag-decide na namin tapusin yung araw na to. Actually, kinakabahan ako kung paano namin ipagsisiksikan yung mga gagawin namin bukas. Popsta! Day 2. Ang agenda namin for today ay mag-breakfast muna or brunch. Tapos, pupunta kami sa Ukay-Ukay.
balik kami sa rooms after para mag-ayos ng kaunti at diretso ng Kanto Bogchi para sa soundcheck. After that, yung main event na. Itong umaga na ito, naglibot-libot muna ako sa pinagstayan namin, itong Mountain Lodge, kung saan yung Cozy Cove. Yung time na yan, hindi ko ba alam na yan pala yun sa YouTube na may nagla-live. Ang totoo, mo lang ako pag may nagkukwento sila about sa place na yan. So, ngayon ko lang talaga siya na-gets. Sorry. Ang pupuntahan namin for brunch ay isang Korean cafe, Solem Cafe. Salem? So, waffles or crepes sana yung gusto kong kainin. As in, nag-crave ako nung nakita ko yung pictures niya sa menu. Kaso, hindi available. So, itong egg drop na lang yung tinry ko. Ayun, hindi ko trip. Ang isa pa naming na-try ay yung Dalgona coffee. Ang sarap. Naghati kami ni Pao kasi hindi kami ma-coffee talaga. Nasaan tayo ngayon? London! Yeah! Charot lang yun. Papunta kami ng Bukay-Bukay. Ay, asan na isa? Ayun! Ito na po, I think ito na yun, is right. Or baka doon. Paano tayo Jamaica? So, in between, maraming pagmamadali na ganap. Maulan pa niyan, tapos medyo na traffic kami pabalik. Ang swerte pa rin kasi nakaabot kami sa soundcheck. Nakapag-ayos at content pa kami niyan nila Pao at Faye bago mag-start Masaya na yung mood ko niyan kasi ang dami namin na pagsiksikan gawin bago yung main event. Iko-collage ko na lang lahat ng nangyari dito kasi di na ako masyado nakapag-film kasi we live in the moment. Sorry, yung mga kuha ko, di masyado mapapakita kung gaano kawasak yung gabi na yun. As in, hindi ko na makompile yung mga stories, yung mga videos, kasi ngayon lang din ako nakapag-edit, so nabaon na siya. So, kung ano na lang talaga kaya ko makita at saka ma-edit. Kukwento ko na lang. So, sobrang na-enjoy ko yung gabi na yun. To the point na nakalimutan ko na isa ako sa mga performers. So, simula pa lang nung sa amateurish at saka kay Sun Manager, napaka-unreal na ng vibe. So, pagdating kay Faye, may collab kami sa isang kanta na kailangan kumanta din ako. So, nung tinawag na niya ako, dun na ako kinalabutan ng todo. Kasi parang, oh shit, perform pala ako dito sa set ni Faye. So, dun ko lang na realize na doon lang ako nagising na okay, perform din pala ako. So, yun. Tapos pagdating sa moonwalk, na-enjoy ko, grabe. Hindi na bumaba yung energy ko. Simula pa lang ng show hanggang doon. Tapos nung ako na, nakalimutan ko na kung ano yung pinagagawa ko noon. Feeling ko nag-enjoy ako ng sobra. Kaya ako nakalimutan. Tapos yung pagdating kay Barbie, shit, as in, grabe. Iba pala talaga manood ng live ng mga batikan na katulad niya. As in, na-inspire ako na pagbutihin pa yung mga live sets ko. Kasi na-feel ko talaga na naging sanggol ako nung naka-line up ko siya. As in, like, bakit? Paano nangyari yun?
wala akong saktong words para i-describe itong gabi na to. So, ang akin lang, kaya ko pala mag-enjoy ng ganito ka-intense.